Mr. President, tatlong undersecretaries. Ibig bang sabihin ito, may basbas ito sa kanilang secretary, Mr. President? Well, that sa aking palagay, command responsibility po yan. Hindi naman po kikilos itong mga undersecretary kung wala hong basbas ang namumuno. Sinabi po niyo rito, Mr. President, Your Honor, na ang mga taong binanggit ninyo ay nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Ano pong mga karagdagang trabaho ang naibigay pa, Mr. President, Your Honor? Habang binabasa po ninyo yan, karagdagan siguro impormasyon, Mr. President, mayroon po akong nabasang isang parang briefing na dalawa po sa binanggit yung undersecretaries parang nagkaroon po ng pagbabago, atas ng panibagong katungkulan, nagmula mismo sa tanggapan ng DPWH. Tama po kaya yun? Tama po Mr. kayo, President, Your Honor? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Nasaan? At binanggit din po ninyo sa inyong speech, Mr. President, Your Honor, na tila kayo'y nagsususpetsa at maring sila pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Malamang itong sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko ito po yung mga opisyalis ng DPWH na kasangkot o kasabwat sa pagpapatayo nitong collapsed bridge na ito sa Isabela. Siguro po ang mas tamang isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi nung sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. Kayo po nakakalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Kasi Representatives. po, tinatanong ko po kayo kung kayo isang ayon na maaaring mas marami ang pinatutungkulo ng Pangulo. At hindi lamang po bagsakan ng tulay ang pinag-uusapan doon. Mr. President, Your Hindi Honor. po ako makakasagot niyan sapagkat hindi po Bakit ako naman po hindi kayo makakasagot? hindi po ako Napakasimple lang nanggaling po ng tanong ko sa inyo. sa House of Representatives. Kayo po ang nanggaling sa House of Representatives. Malamang kayo po nakakalam kung mga buaya yan, no? Yung mga taga House of Representative, yon ang tahanan ng mga buaya, no? Exit lang ng mga buaya yung yung DPWH. Yun ang nila, ginagawa nila yung pinagkakitaan nila yung DPWH. Hawak nila yan eh. Hawak yan ng binanggit ni BP Sara na dalawang tao lang ang may hawak ng budget ng bayan, no? Tuloy tayo mga kaibigan sa panimula ni dati Congressman Marcolita, siyang pinapahirapan ng mga sindikatong Quadcom diyan sa House of Representatives. Ay ngayon siya na ang umuusig kasi siya na ngayon ang chairman ng Blue Ribbon Committee pagkakataon na to ni Senador Rodante Marcolita. Kaya yung dalawang may hawak ng budget niyan medyo ngayon alanganin na sila ngayon. Tuloy tayo mga kaibigan. marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, Ginoong Pangulo. Talagang marami po. Ako po, sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo sumasang-ayon sa aking pananaw. Ay yes, sumasang-ayon po ako sa inyo. Kung kayo po ay naniniwala, maniniwala rin po ako. Mr. President, Your Honor, di ba pangkaraniwan pagka meron po tayong itinatayong isang infrastructure, lalong-lalo na po yung mga vertical infrastructure, malimit po nating nakikita, nakatabi po yung meron pong parang banner yung, anong tawag doon, yung COA. Merong billboard po ang COA. Billboard. Na kung saan nakalagay yung ilang mga detalye, pangalan ng proyekto, Minsan yung po pangalan
partner po ng politiko nandun. Yung halaga ng proyekto, yung description hanggang saan, di ba? Yung contractor kung sino yon. Pero nananatili lang na isang billboard. At hindi naman nagkakaroon ng updated report ang COA kung ilan porsyento na halimbawa after a while ang natatapos. Nananatili lang isang billboard na akala mo ay nagbabantay sa project. Tama po kayo. Kaya ko po tinatanong ito, Mr. President. Nangyari po ito sa Misamis Occidental. Nagtayo ng isang irregular na proyekto. Sa pondong-pondo pa lang, Mr. President, saan ka nakakita ng isang housing project ang pondo manggagaling sa DPWH? So nung tanungin ko po yung auditor, sapagkat sila naman dapat nakabantay sa lahat ng proyekto, alam mo ba ako ito na nanggaling sa... Hindi po. Alam mo pa rin ba ako na yung titulo na pinagtayuan ng project na yan ay hindi pag-aari ng syudad? Hindi rin po. Wala ba kayo akong pakialam? Dahil kayo po ang security guard ng pera ng gobyerno. Nakikialam po. Kailan po kayo makikialam? Pagka po tapos na ang project. Akala ko baka ako ang COA ay merong preventive measures, action. Ibig mo sabihin ka ako pag natapos ang project, natapos na po talaga ang project, ngunit ang titulo po ay pag-aari ng mga pribadong mga mamamayan. Nang tanungin ko po siya, sino ang may-ari ng project? Wala pong maisagot. Ngayon po, itong ang inyong privilege speech, Mr. President, Your Honor, ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. At salamat po sapagkat kahit na ito po Duda ko mga kaibigan, itong may-ari ng project, baka isa dyan sa dalawang may hawak ng budget. Kasi housing project, DPWH ang may di ba? Oh. Yun na yung sinasabi ni BP Sara. Kakaloko talaga itong mga mga kababayan. Congressman naman talaga ang may hawak diyan. Congressman talaga, yung mga contractor, maraming contractor diyan sa DPWH. Ang padrino diyan mga congressman. Sa tingin niyo mawawala ba diyan si Saldico at saka si Martin Romualdez? Kababayan, maniniwala ba kayo mawawala yung dalawang yan? Na sila daw ang may hawak ng budget, sabi ni BP Sara. Kaya dapat talaga parusahan ang mga sino yung kasangkot dito sa pagmanipula sa pira ng bayan. Yung ginagamit lang talaga yung DPWH na yan upang dyan ipasok yung pira ng bayan. Sabi nga nila 50% sa 50% mapunta doon sa proyekto. Doon kukuha yung kontraktor. Marami pa hanggang ang mailapat sa proyekto niyan 20% na lang. Kaya babagsak talaga ang tulay mga kaibigan. Kasi hindi mawawala yung yung dalawang may hawak ng budget, hindi mawawala yung 50% sa kanila. Naalala natin yung sa DepEd, yung hawak pa ni BP Sara, nga ang budget nga 5 billion. O million ba o billion? Gusto nilang kukunin, hindi pumayag si BP Sara. Ang ginawa, dinagdagan pa ng nagiging 15 billion. Kita mo? Doon pa lang. Dito sa DPWH, wala, hindi, malayong yun din ang ginagawa sa dalawang na yan. Espesyalistang doktor pagdating sa budget. Diyan magagaling itong ating, may dalawa tayong espesyalistang doktor sa national budget, mga kababayan. Tuloy tayo. Nabanggit ko lang yung kasi pumapasok agad sa isipan ko pag sinasabi na yung ganyang sa DPWH. May padrino kasi yan Kasi diyan ibinuhos ang malaking budget sa DPWH. Sa dalawang may hawak ng budget, sila ang diyan sa DPWH niyan. Kaya yung mga nagbabagsakang tulay, alam na. Isa lamang
sa mga bagay na maaaring makapagbigay po ng alalahanin sa ating mga mamayan sapagkat ito ay pera ng bayan, lalong-lalo na po yung binabanggit ninyong mga opisyal ng pamahalaan na parang kasangkot pa sa mga pangyayaring ito, na maaaring ang pwesto po nila ay nagpalipat-lipat sa ilang mga lugar sapagkat ito pong mga listahan ng mga bumagsak na tulay. Kung makikita po niyo yung tatlo sa binanggit niyo. Oh, di ba? Yung mga undersecretary na yon, yung sa mga may hawak ng mga bumagsak na tulay, palipat-lipat lang napopromote pa. Oh, di ba? Kasi mga bata yan ng mga bata yan ng dalawang crocodile diyan sa House of the Representative. Hindi nila bibitawan yan kasi kasi yung mga alipores nila na yan ay nila kumbaga anong tawag nito, yun yung utusan nila, o yun ang ginagamit lang nila, parang kutungan ang mga taong bayan sa pamamagitan ng mga proyekto sa gobyerno na niluluto lang tayo, mga kaibigan. Tuloy tayo parang makinggan natin si si Senador Marcoleta. Sa Luzon po sa mga kapit po ulit-ulit po ito, parang napakasama pong pagsasalamin. Kagaya po ng ginawa ninyo, sabi nyo, ito pa naman ay isang symbol of strength and connectivity. Parang nasira po yung simbolo na yun, Mr. President, Your Honor. Ano po ang iniisip po ninyong gawin, Mr. President, Your Honor? Sana po ay maimbestigahan po itong sa lalong madaling panahon. Inimbestigahan na po ng ating kasama. Dito po sa inyong committee, sa Blue Ribbon Committee, sapagkat ang involved dito ay mga opisyalis ng ating gobyerno. Lalong-lalo po of course, sa DPWH. At masagot ko lang po yung inyong katanungan kanina dun sa mga undersecretaries na nabigyan pa ng karagdagang trabaho, kung kumari lang po, Ginoong Pangulo. Base sa mga department orders namin nakuha, na-promote pa ho si Engineer Loretta Manluan from Regional Director in Regional Office 2 to Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon. Si Nery Bueno po ay dating Regional Director din sa Region 2 at na-promote bilang Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao. At si Eugenio P. po ay dating ASIC lamang bago naging Undersecretary. Ganon din po si Yusek Ador Canlas. Kita mo yung mga kabayan, yung mga sablay ng mga napopromote pa, no? Yung mga sablay nga humahawak sa mga proyekto ng DPWH, napopromote pa. Sino ang nasa likuran niyan? Di ba mga kababayan? Mga buaya, no? Sa ngayon yung mga buaya, ano yung sasabihin ng buaya? Ay sumusunod ang ating presidente. Yan ang masaklap, mga kababayan. Yan ang masakit na katotohanan. Tapos si BP Sara ang kanilang sinisiraan. Samantala na talagang ang nagmanipula sa kaban ng bayan ay itong mga buayang nakaupo dyan sa House of the Representative. Tapos ang kanilang tinitira ay ang Vice Presidente. Diba? Ginagago tayong mga Pilipino dito, mga lintik na mga na to Lalong-lalo na yung dalawang may hawak ng budget sa ating bayan. No, yung pinangalanan ni BP Sara Hindi mapangalanan ni Senator Jingo Estrada. Ang sabi lang niya, ang kasangkot ay mga opisyal ng ating gobyerno. Hindi niya mapangalanan. Pero si BP Sara talagang lakas loob, talagang matapang na pinangalanan. 2 tao lang ang may hawak sa budget ng bayan. Si Saldico at saka si Martin Romualdez. Alam naman natin, ang DPWH, ayan ang pugad ni Saldico, hawak ni Saldico yan. Di ba? Tuloy tayo, mga kababayan. Salamat po sa impormasyon, Mr. President, Your Honor. Meron po kayong binanggit na retrofitting. Ang ibig po nyo sabihin, Mr. President, Your Honor, ito pong tulay ng Kabagan na ito ay maliban po sa ito'y ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting
ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, ginastosan pa rin po ng ating pamahalaan. Pagkatapos po ng dalawang gastusan, ito po ay bumagsak. Tatlong gastusan, hindi lang dalawa. Tatlo nga po. Ang retrofitting po, ang ibig sabihin po ng retrofitting, para sa pagkakalam ko, hindi po ako inhinyero, no? Sa pagkakalam ko, is to strengthen the structure, Ginoong Pangulo. Pero, gastusan na ng gobyerno ang retrofitting, bumagsak pa rin after so many weeks. Kaya, nakakagulat at gumastos pa ho ng 400 million ng ating gobyerno for the retrofitting cost, Ginoong Pangulo. Babagsak po talaga yung Dapat po Di ba mga kababayan? Gumastos ng ating gobyerno sa proyekto na yon, di ba? Doon sa pagpakontrata. Tapos, yung retrofitting na sinasabi, gumastos pa uli ang gobyerno. Sinong nagrekomenda dyan? Bakit gumastos uli ang gobyerno? Di ba dapat tama naman sinasabi ni Jingo Estrada na dapat shoulder na yan sa kontraktor kasi sablay sila eh. No? Pero bakit? Ang gobyerno pa rin na nagbabayad. Hindi lang 2 beses, 3 beses. Ang 400 million. 400 million pesos, di ba? Oh. Sa retrofitting na yon, magkaano kaya ang napunta doon sa yung may hawak ng budget, mga kababayan? Maniniwala ba kayo na hindi yan direkomenda ng mga buaya dyan sa Congress? Diba? Silang nagmanipula niyan, silang nag-ano niyan. Plano, parang kumita. Okay, babayaran, solder pa rin ng gobyerno. Diba ginagago tayong taong bayan? Taong bayan ang ginagago sa mga buaya na yan nga nagmamalinis. Ang gusto lang ipa-impeach ang Vice President. Oh, gumastos na ang gobyerno sa kontraktor, sa may budget na, ginawa na, sumablay, nagkaroon ng retrofitting daw. Gumastos uli, tapos bumagsak pa, 400 million, magkano ang napunta diyan sa dalawang doktor, espesyalistang doktor sa budget. Magaling talaga ito mga mga kababayan. Tapos ang pilit na yung Vice President. Hayop na yan. Tuloy tayo. Pero malapit na masukol itong mga ito sa Blue Ribbon Committee. Ito si Senador Marcolita. Maganda talaga ito pagka si Senador Marcolita ang may hawak sa Blue Ribbon Committee. Para usigin itong mga sabagay. Itong mga ito ang nagpapahirap sa kanya doon sa maalala natin doon pa siya sa House of the Representative. Lahat ng committee nga tinanggal siya eh. Lahat ng committee nga membro siya, tinanggal siya dahil doon siya ang nainindigan talaga. 'Di ba nung inimbestigahan si BP Sara? Ngayon, pagkakataon niya na ngayon, hahabulin niya yung mga kasamahan niya sa yung mga iniiwanan niya mga buaya sa House of the Representative. House of the Representatives yun mga kababayan. Kasi mga magnanakaw yung nandyan sa na yan. No? Okay, tuloy. Po, sa aking palagay, dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. So 3 beses pong gumasta ang pamahalaan, Mr. President. Opo. At bumagsak. At bumagsak po rin. So 3 beses pong nasampal ang Pilipino. Tama po kayo. Mga kababayan, 3 beses tayong nasampal. 3 beses tayong harap-harapang nanakawan. Bakit naman magbayad pa ang gobyerno sa retrofitting? Di ba? Ay kapalpakan ng yan. Kontraktor. Paano naman kung ang kontraktor ay tauhan ng 2 buaya? Diba? Para kumita uli ang mga buaya, lang ngayon. Papasukan pa rin nila ng pira ng bayan para sa retrofitting. 2 beses pa kasi 3 ulit eh. Diba? Una, yung sa kontraktor na ginagawa na. Nung sumablay, retrofitting, babayad ulit ng gobyerno. Sabi nga ni Senador Jingo, dapat shoulder na yan ng kontraktor. Paano kung ang may hawak lang kontraktor, yung 2 may hawak lang budget sa bayan? Paano sila kikita? Ang gagawin nila ngayon, papasukan nila uli ng
budget yun. Para kikita sila uli. Pangatlong pagkakataon, pinasukan pa uli kasi 3 beses eh. 3 beses tayo ginagago sa mga buayan na yun. Tapos yan pa sila ang gusto sumira sa Vice President. Samantalang sila talaga dapat mabitay ng mga animal na yun eh, mga kababayan. At yan lang mga kababayan, maraming salamat sa pagpaunlak niyo dito sa aking munting YouTube channel. Sa sunod mga kababayan, may karugtong pa itong video na to. Ano lang mga kababayan, subaybayan lang natin itong investigasyon ni Congressman Marcolita sa Blue Ribbon Committee patungkol dito sa mga corrupt ng mga government official at saka yung sa mga siyempre yung mga kontraktor, hindi naman yun magkakapasok yan sa DPWH kung wala silang backer, kung wala hindi sila hawak ng dalawang may hawak ng budget sa bayan. At sa muli, Biker Adventure YouTube channel, nagpapasalamat sa inyo mga kaibigan sa pagsubaybay nyo dito sa aking munting YouTube channel at saka sa aking mga pailan-ilang mga subscriber. Kaya lang medyo hindi magandang karanasan ng mga kababayan. May 3 nag-unsubscribe, wala na nga akong subscriber, may nag-unsubscribe pa 3. Pero talagang ganun ang buhay mga kababayan. Okay lang yun. Choice nila yun, wala tayong magagawa doon. At magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan, mga kabikers. Maraming salamat.